Bakit kailangan diretso ang boto? Unang-una, kapag hinalungan natin sa kabilang politika, kabilang grupo, kakagulo lang away politika araw-araw. Nakakalimutan ang taong bayan ang mga proyekto. Bakit? Pangalawang rason, bakit sa politika? Nauna ang politika. Anong pangalan ng buhayan ninyo dito? Wala akong problema sa impeachment. Kung napapansin niyo, hindi ko siya binabanggit. Dahil, ang lagi kong sinasabi nasa mga abogado na yan. Dahil natanggap ko na yan. At pisa ko. Sabi ko nga nung unang-una pa, sabi ko, kaya sira-sira. Whatever will be, will be. Kung ano yung mangyayari, sinulat na yan ng Diyos. Kaya tanggapin na lang kung ano man yun. Kaya wala akong problema dyan. Nakikin ako sa pulisa. Ang ating Sangguniang Bayan number 1, Jenny Abante, Jelly Adel, Romel Basilan, Hero Dolor, Michael Endaya, Jem Garcia, Josephine Jimeno, Neil Valdez. Palakpakan natin ang buong tropa ng Sanggunian. Tuwan-tuwa po ako na makapiling kayong lahat. Isang nakarangaran kasiyahan babalik sa bawan. Alam po ninyo talaga ang init ng pagtanggap ninyo. Kasing init ng panahon. Ano ba? Talaga naman, tuwan-tuwa ako. At alam po ninyo, nandun kami sa kabila, talaga naman, kadami-daming tao. Ayun, at pinag-uusapan natin, talaga naman, napakahirap ng buhay ngayon, ang tataas ng mga bilihin, napakahirap talaga para sa ating mga magsasaka, mambubukid. Sila nagpapakain sa atin, sila naman ang ginugutom. Hindi naman tama yun. Aanhin ang pagmamahal kung lahat ng bilihin ay nagmamahal. Aanhin ang pag-ibig na wagas kapag wag palang pambili ng bigas. Ano ba naman yan? Talaga naman. Hirap-hirap. Kaya nahihirapan po ako. Alam po ninyo ang sitwasyon ko. Sabi nila, naiipit daw ako, pero hindi ako naiipit. Pagkat kinakailangan ipaglaban ang tama, itama ang mali. Ipin po. Alam po ninyo, nung tinangay si Presidente Duterte at dinala sa ibang bansa, tulad ng nakararami nating kababayan, nag-iiyak lahat tayo. At ang tanging nakita ko ay yung aking ama na tinangay din, dinala sa ibang bansa, hindi na nakauwi. Kaya binuksan ko ang investigasyon tungkol sa pagtangay at pag-aresto ni Presidente Duterte sa Senado. Marami pong nagalit sa akin. Hindi ko naman kasalanan pagkat nagtatanong lang ako, malay ko ba na yung sagot nila mali-mali at nagkapuhol-puhol. At talaga naman, hindi kinilala ang mga karapatang pantao ni Presidente Duterte. Talagang hinarang ang karapatan ng bawat akusado na makita ang kanyang pamilya, magkaroon ng abogado, higit sa lahat, humarap sa husgadong Pilipino na sariling atin ay linabag. Higit sa lahat, linabag ang dakilang batas ng Panginoon at wala naman anuman relihiyon na nagsasabi pwedeng apihin ang matanda at may sakit. Hindi naman tama itong nangyari. Kaya nandito po ako, mabuti na lang independent candidate na ako noong October pa lang. Ayun. Hello! Ayan! Mabuti yan, exciting. Di ba? Di ba paputol-putol? Parang may suspense. Ayan.
Kaya ito nga yung suspense natin na sinusuko ang soberanya ng Pilipinas. Hindi maaring isuko ang kapwa Pilipino sa ibang dayuhan na husgado. Hindi po tama yun. At alam natin na marami tayong tunay na problema. Hindi partikular sa politika. Ano yung mga problema natin? Una, napakamahal ng bilihin. Ang disenteng trabaho para sa ating mga anak. Ang ating mga anak na nangangailangan ng maayos na trabaho sa IT, computer, engineering. Ang malikhaing Batanggenyo na marunong magsulat ng mga libro, ng mga kanta, ng scriptwriter ka. Isang kepot lang ang Batangas sa Metro Manila. Subalit ang minimum wage dito sa Bawan ay nasa 400 pesos lamang. Samantalang lahat tayo ang nagbabayad ng napakataas na bilihin sa gasolina. Pareho lang ng Maynila. Ang pagkain, halos ganun din. Bakit ang agwa ng minimum wage pagkalaki-laki? 400 dito sa Batangas, 660 sa Metro Manila. Bakit naman ang kakaganon? Dapat pantay-pantay, parehas lamang. Dahil parehas lamang mahal ang binabayaran. Tama po ba? Hindi ba dapat walang iwanan? Hindi po tama yun. Ngayon, sino rito ang mga solo nanay? Mga natay na, tanay pa, itaas ang kamay ng mga single mommy. Naku, napakadami natin at alam natin walang sustento. Kawawa naman kahit meron na tayong Magna Carta para sa solo parents, wala pa rin, harap pa rin, naghahanap ng trabaho, solo hanap buhay, naghahanap ng panahon dahil nag-aalaga ng bata, naghahanap pa ng love life at walang jowa. Ayan naman. Kaya naman, tulungan natin ang solo mommy. Sino naman ang ating mga senior citizens? Ayan, napakadami nating seniors. Sa wakas, nabibigyan na. Nahanapan ko ng pondo kahit papano yung senior citizens natin na pinakamahihirap na social pension na po. Buwan-buwan, 1,000 ang tinatanggap. At yung Expanded Centenarians Act ngayon, hindi lamang yung 100 taon. Pagkat pagkahirap-hirap naman umabot ng 100 years old. Ngayon, tumatanggap ka ng regalo, 10,000 pesos, ang 80 anyos, 85, 90 at 95 years old. Konting pagkilala sa mga lola nag-aaruga at nag-aalaga sa atin. Ayan, hello lola. Ayan, malapit na makatanggap. Talaga naman, alam ninyo, mas maganda itong sistema ng pantawid sweldo na may listahan na ginawa ng DSWD. Buwan-buwan, nakikita at napapalathala kung sino ang tumatanggap at nakikita magkanong tinatanggap, bakit tinatanggap, kung sino ba yan, kung matanda ba yan, may sakit o may kapansanan, solo parent o magsasaka na halos walang kinikita. Imbes ng sistema rito sa Bawan na todo ayuda sa mga kakampi. Sino rito ang nakakita na walang humpay na ayuda ng mga nakaraang linggo? Ang dami-daming ayuda, walang tigil. Pero ang balita, hindi naman lahat binibigyan. Ang balita, yung mga kakampi lang nila ang binibigyan, paulit-ulit pa. Saan pa galing ang limpak-limpak na perang yan? Galing yan sa buwis na binabayaran ninyo. Ang ayuda na excited na. Nako, ang mga kawawang nilalang hindi nakakatanggap. Ang binabayaran daw, political coordinator? Tama ba? Yan ba ang marites dito sa Bawan? Galing sa buwis na binabayaran ninyo sa hirap at trabaho.
sa buwis na nanggaling din sa inyo. Ano ba? Hello! Yan ay buwis. At alam natin nagiging buwisit kasi hindi naman binibigay sa mga nangangailangan. Dapat ibigay sa tunay na nangangailangan. Ipalathala at napialam sa lahat kung sino nakakatanggap. Huwag palakasan, huwag politika, huwag gawin yan sa ayuda. Mas maigi pa, pantawid sweldo, buwan-buwan maayos katulad ng pantawid pamilya. Kaya magtulungan po tayo kung mahirap mabuhay, lalong mahirap magkasakit. Napakahirap po kung sana ginamit yung bilyon-bilyon na ayuda para magkaroon ng specialty hospitals dito mismo sa Batangas. Ang nanay ko nagpatayo ng Philippine Heart Center, Lung Center, Kidney Center, Children's Center, pero doon na natigil. Hindi na naikalat sa mga probinsya para kapag nagkasakit, hindi na susugurin sa Maynila. Dito mismo sa Batangas, merong specialty hospital. At sana, zero balance kung hindi linulustay sa kung ano-anong ayudang himala. Kaya eto nga, tulong-tulong po tayo. Kung sabi nga, mahirap mabuhay, mahal magkasakit, mas lalong luho na ang mamatay. Ang ilang kababayan natin nakasan, may lista ng lahat ng kalipikado. Ayusin natin yan, may batas na tayo, hanapin ang pondo, ibalik ang ayuda sa taong bayan. Hindi sa kung sino-sino. Kinakailangan talaga ang nangangailangan ng mauna. Alam naman natin, deserve ng Pilipino yan. Dahil tayo, mga Pilipino, hindi matayog ang ating pangarap katulad ng mga Amerikano. Simple lang at payak. Makakain lang ng sapat, pangarap na payak at simple para sa bawat pamilya. Kaya wag po ninyo kalimutan, sulit, Senador, 39 pesos only. Amy Marcos po. Pagkakap ninyo ang stage sa kanang kami ko sa may Akasya. Sa may Akasya. Okay lang yan. Sige, sige. Hello! Ayan! Basta huwag ninyong kalimutan, magra-round up na ako, 39 sa balota, sulit Senador, 39 pesos only. Alalahanin, itim, ipaglaban ang tama, itama ang mali. Mga pwede magpapasay ng ilaw para medyo kuryente hindi na. Makasama! Okay. Maraming salamat po, Senator Amy. Huwag po natin kakalimutan, number 39 sa ating mga balota, Senator Amy Marcos. Mga kasama, ang ibibigay ko po sa inyo ay ang ating magiging mayor ng Bayan ng Bawan. Sama-sama po tayo sa gagawing kasaysayan sa Bayan ng Bawan. Ang paghahala ng kauna-unahang babaeng mayor sa Bayan ng Bawan. Isang ina. Magandang gabi ho! Isang pagbati po mula sa inyong lingkod. Kahit wala po ang inyong mahal na si Ryan Dolor, binabati po niya kayo na magandang gabi. Ma'am! Ma'am Miley, magandang gabi po. Nice to be back here, ma'am. Nice to see you again. And gusto ko natin ang pamilya ni Madam Amy Marcos. Opo, 1974 pa po, 51 years na po. Yes po, yun na lang po ang natatangi at nag-iisang hospital dito sa lalawigan ng Batangas na ino-operate po ng LGU. At ma'am, magandang gabi rin po sa ating mga kapwatirang Muslim. Assalamualaikum po sa inyong lahat na naririto, ang inyong anak, ang inyong kapatid, higit ang inyong ina
na si Wenda Katrina Rivera Dulon ay nagnanais muli kayong yakapin ng gabing ito. Malungkot po tayo, pero tuloy-tuloy nga po ang sabi natin. Tuloy ang laban ni Mayor Ryan Dulon bilang Vice Governor. Ma'am, kaisa niyo rin po ako. Tapos, ibigay po natin ang pagkapanalo niya bilang isang senador. Yes, ma'am, hindi po rin ako. Nahiya lang lagi, ma'am, ako naka-black. Alam po ng kababayan yan. Ilalaban po natin ng tama at itatama natin ang mali. Yan po, kasama natin si Ma'am Amy Marcos. So sa inyong lahat, alam po ninyo kung paano naglingkod ang isang Ryan Dulon. Nasa likod niya ako for 21 years. Hindi ko para baguhin kung paano siya maglingkod, bagamat dadagdagan ko pa po bilang isang ina. Ang tagumpay ko ni Ryan Dulon ay tagumpay ko at syempre tagumpay ng bayan ng Bawan. So sa inyong lahat po, hinihingi ko po ang suporta ninyo para sa aming team, para sa ating mga kasamahan, para sa mga senador na dapat po natin dalahin. Kasama po dyan ang PDP Laban, kasama po si Ma'am Amy Marcos, kasama rin po ang isa nating kapatid at kapartido natin na si Ma'am Camille Villar. So sa inyo lahat, darating po ang kapatid ni Senador Camille Villar sa katauhan po ni Senador. Ay tunay na dugong tulor na para kayo ay yakapin. Si Ryan Dulon po ay tuloy ang laban habang siya ay sinusugatan, lalong lumalaban, habang siya ay natutuguan, lalo siyang tumitibay. Yan po si Vice Governor Ryan Dulon. Maraming salamat po at God bless us all. Sound, please. Nagagalit po. Sandali lang po. Pakipos po. Isa po mapagpalang gabi sa aking mga kababayan, kasabihin nyo, napakapalit po natin ngayong araw na to, ngayong oras na ito dahil kapiling po natin, kasama natin ang ating ginagalang, minamahal na pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte at sa kanya po mga kasamahan. Ganon din po sa ating mga kasamahang kandidato sa Bayan ng Bawan at sa mga opisyalis po ng Bayan ng Bawan at sa aking mga kababayan na nandito umattend ng ating pong Grand Rally. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Mga kababayan kong taga-Bawan, nalalapit na po ang halalan at ito po ay sa darating ng Lunes. Gusto ko po sana na kayo po ay maging matalino sa inyo po magiging desisyon sa darating na Lunes. Sana po ay gamitin ninyo inyong isip, ang inyong puso para sa tunay na maglilingkod, sa tunay na may puso at magiging karapat-dapat na mamuno sa ating pong bayan. Napaka-espesyal, napakahalaga ng inyong pong gagampanan sa darating pong halalan. Alam po ninyo mga kababayan kong taga-Bawan, ito pong ating mga kalaban sa politika. Lalo tigit ay ang ating pong kasalukuyang kongresista na kung saan siya po ay napakaraming ipinapangako pa rin. Kung inyo po sanang matatandaan mga kababayan ko, nung last election, meron po siyang mga ipinangako, katulad po ng pabahay, katulad din po ng social pension para sa ating pong mga pangunahing mamamayan or senior citizens, na hanggang sa ngayon naman po ay hindi po niya naisakatuparan. Kanya daw pong hangad ng lahat ng senior ay mabibigyan ng social pension pag siya po ay napaupo sa Kongreso. Kaya sana mag-isip po tayo. Maraming ipinapangako ngayong panahon ito. Katulad po ng GL, yun pong GL na tinatawag nating guarantee letter na kung saan ito po ay tulong sa ating mga kasamahan, kamag-anak, kaibigan na mga na-hospital.
Matagal na po nating tinutulungan ang ating mga kababayan. Maging ang hindi po natin kababayan dito sa bayan ng Bawan, basta ma-admit po sa ating Bawan General Hospital o tinatawag na Medicare dati, tayo po ay tumutulong. Hanggat kaya po natin i-charity, tina-charity po natin ang kanilang mga hospital billing. Huwag lang po nanganak or panganganak. Dahil alam po natin na ito po ay hindi po pwede. Bawal na bawal po ma-charity o ma-charge ng libre ang ating pong mga kababayan na mga nanganganak. Yun pong ipinapangako na ang professional fee ng mga doctors ay isasama na nila sa GL. Kayo naman po may mga kakilalang doktor, tayo po may mga kaibigan doktor, may mga kamag-anak po tayong doktor, kayo po ay makakapagtanong, malayang makipag-usap at makapagtanong sa kanila na kung sila po ay makakapayag na sa panahon po ngayon, ang kanila pong professional fee ay makocover na. Paano kung sabihin po ng gobyerno na wala silang pondo ngayon? Anong gagawin natin? So, ibig sabihin pala, pag hindi po nabayaran ang professional fee ng ating mga kababayan doktor, ay malamang po na ang mga hospital, pang-pribado man, pang-publiko man, siguradong wala na po or mawawala na ng mga doktor sa ating mga hospital. Kapag nangyari po ang kanila pong professional fee ay makocover ng GL. Inilibre daw po ang basura. Pabababain daw po ang bayad sa kuryente at sa tubig. Yan po ay mga pangakong kanilang binibitawan ngayon. Ang upa daw po sa palengke ay pabababain din. Mga kasamahan, kayo po ay magtungo o pumunta sa bayan po ng Mabini. 6 na taon ng kanya pong asawa na naging mayor. Hanggang sa ngayon po, hindi pa natatapos ang nasabing proyekto. At yung pong hospital sa bayan ng Mabini, nung sila po ay mayor din ng bayan ng Mabini, tanungin niyo po mga taga Mabini kung anong nangyari sa kanilang ipinagawang pampublikong hospital. Madali pong sabihin, madaling ipangako, baka po tayo ay mapako. Kaya sana maisip po natin kung magiging makatotohanan po ang kanyang mga binibitawang pangako. Baka po mamaya, malinlang lang tayo. Siya naman po'y dating lamang dito sa ating bayan. Hindi ko siya lehitimong tagabawan. Parang ang gusto niyang mangyari ay hawak niyang lahat. Gusto niya lahat ay susunod sa kanya. Yan po ang mga pamumulitika na hindi po natin nahayaan. Dahil mahirap po sa isang leader, ang gusto ay kukontrolin lahat, pasusunodin lahat, sasakalin sa liig. Hindi naman po siguro makatarungan yan. Bigyan niya tayo ng kalayaan, bigyan niya tayo ng karapatan. Lalo ngayong eleksyong ito, nang makapamili po tayo ng tama. Isipin nyo naman, ang kanila pong pamamaraan ngayong eleksyong ito, hahakutin ng ating pong mga kababayan, nagkakanda puyat-puyat na po itong mga ito. Hindi naman po natin masisi dahil sila po ay nangangailangan. Sila po ay nagigipit. Pero sana, mga kababayan kong taga-bayan ng Bawan, mga kababayan kong taga-2nd District, at sa mga kababayan kong taga-Batangas, sana po ay manaig sa atin. Natanggapin lamang po natin ang salapi, iboto natin ang nasa puso't isip natin, at higit sa lahat ay karapat natin. Huwag po kayong maniniwala na ang ating boto ay kanilang masisilip, malalaman o makikita. Sa tagal ko na pong bumoboto, maging kayo sa mga matatagal nang bumoboto, kailan na po nangyari na sinilip ang ating boto? Kailan na po nangyari na nalaman ang ating boto? Kaya doon sa mga bagong botante, huwag po kayong maniniwala na ang inyong pong boto talaga ay makikita. Tinatakot lamang po kayo ng mga yan nang upang sa ganon, ang kanila pong ipinamigay na pera ay sasabihin nilang pag hindi ninyo kami binoto, kayo po'y babalikan. Hindi po mangyayari yan. Hindi po kayo kayang kasuhan. Dahil kung mag-iisip po kayo ng tama, ang paranakot nila kayo binigyan ng pera ay kayo po babalikan. Okay, mamaya po natin itutuloy, no? Kahit umpisa natin. Atin pong kinikilala ang pagdating ng ating minamahal at nagbabalik na congressman na ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas, Congressman Reneo Enriquez Abu. Magandang gabi! Na walang ginagawa kundi pakulong ang mga taong kalaban sa politika! Ibalik natin ang tunay at isang pamilya ng ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas! Magandang gabi sa inyo lahat! Mga kasama, maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Ipakita natin sa ating panauhin
pagkakaisa ng bawat isang taga rito sa bayan ng Bawan kung gaano natin kalaki ang Senator Camille Villar, Senator Pia Cayetano. Yan, huwag natin kalilimutan. Malapit na hong dumating ang ating Panoy Pandangal. Ako hindi na magsasalita ng marami. Ano? Tinatanong ninyo, Manang, tinatanong nyo kung anong kwento ng mansanas at bayabas. Ang sabi Bayabas o mansanas? ganito yan. Sino ang bayabas? Sino ang mansanas? Ganito yan. Ang sabi ko, hinahamon ko ang aking katunggali. Huwag na niyang pahirapan ang mga kakampi ko sa politika. Huwag niyang gipitin, huwag niyang ipakulong, huwag niyang ipadisqualify. Hinahamon ko siya na dito sa entablado kami magdimate, magkaroon ng argumento. Ang sabi ko, ibigay niya sa harap ng tao kung ano ang kanyang nagawa, kung ano ang kanyang ginagawa, at ano ang gagawin niya. At ako, sasabihin ko sa tao kung ano ang aking ginawa, kung ano ang aking ginagawa, at kung ano ang aking gagawin sa mga susunod kong panunungkulan. Kailangan ibalik natin ang tamang politika sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ibalik natin na huhusgan kami ng mga naharap sa bayan kung ano ang aming ginawa, kung ano ang aming ginagawa, at kung ano ang aming gagawin. Hindi yung pananakot, hindi yung pagbibili sa boto at karapatan ng bawat isang Pilipino. Ay mali ang kuha. Hindi yung nakuha ng isang siya daw ay magaling na abogado. Hindi daw siya makikipaglaban at makikipagdebate sa akin dahil hindi daw kami magkaparehas. Siya daw ay abogado at ako hindi abogado. Ay hindi naman legal issue ang aming pagdidebatihan, kundi yung aming accomplishment at kung ano yung aming plataforma de gobyerno. Ay ang problema, mahinang umunawa. Ay bobo. Masama na ugali, bobo pa. Ay ngay sabi ho, aba, ang kapal na kalamukha. Parte. Ay siya naman, ay hindi pwedeng pumarehas sa akin dahil ako ay mansanas at siya ay bayabas. Aba, ay nung una ho ako ay napikot, pero napagtanto ko, abatay muna. Mansanas siya, bayabas ako. Ay huwag mo nating kalilimutan na ang nailusugat ang nagdala ng kasalanan mana sa atin ay dahil ng demonyo na nagkatawang ahas, kumuha ng bunga na mansanas, iniabot kay Eva, pinakain kay Adan, at yan ang nagdala ng sugat ng kasalanang mana sa sanglibutan. Pero huwag kayong magalala, ito ang inyong lingkod, si Bayabas. Si Bayabas ang magsisilbing panglanggas sa sugat na ginawa ng mansanas na kasalanang mana sa ating bawat sanglibutan. Mga kasama, you know, Manang, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Sara Duterte!
budol. Kaya po, nagdesisyon ako noon, hindi ako sasali sa eleksyon at sa pangangampanya ngayon. Dahil hindi naman ako kandidato. Pwede naman ako sa mayor ninyo. Kaya ako ay tinawag ng tadhana na kailangan kong tumayo dahil kailangan mangampanya para sa mga senators ng Duterte, ng PDP, para kay Senator Amy Marcos at para kay Senator Camille Villar. Ang susunod ko po na pagpapasalamat, kalimutan ko. Sorry. Pero tayo, binigyan niya tayo na isang araw pa. Kaya pagpapasalamat sa Diyos na meron tayong one more day. At ang pangatlong pagpapasalamat ay mula po sa nagmamay-ari ng stage na ito, ng microphone na ito, ng mga ilaw at kuryente, dahil pinahiram nila kami at pinahiram nila ako ng entablado, ng mikropono para makasama ko kayo ngayong gabi na ito at para makapagbigay ako ng mensahe para sa inyong lahat. Pwede ba ako makahingi ng listahan kung sino yung pasasalamatan ko? Ay, ito ba? Ay, ito. Sa iyo to? Ito. Dolor. Di ba Dolor din yung nasa... Sino governor nun? Mindoro? Ano nila? Magpinsan? Si Bons? Governor, Vice Governor Ryan Dolor. District 2 Representative Rani Abu. Sangguniang Panlalawigan members, number 1 sa balota, Doktora Reyna Abu Reyes. Bawan Vice Mayor Ronald Cruzat. Sangguniang Bayan members, number 1 sa balota, Gwen Abante. Number 5 sa balota, Jelly Adel. Number 6 sa balota, Romel Basilan. Number 9 sa balota, Hero Dolor. Number 10 sa balota, Michael Endaya. Number 11 sa balota, Jem Garcia. Magpapasalamat mula po kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Marami po ang nagtatanong kanina sa akin, totoo ba na may emergency sa hospital si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Tumawag siya sa akin kanina lang noong ako, sabi niya, padala ni ano pangalan ng kalaban ninyo? Kaibigan niya sana una. PDP senators. Nandun sila, 9 senators nandoon. Sabi ko sa kanya, hindi ako, sabi niya, mga Batanggenyo matatapang. Sabi niya, ipadala ko daw
ang pangangamusta at pasasalamat sa pagmamahal ninyo sa Kanya. At sinabi niya rin, ipaabot. So, Pa-share po ng live para madami makanood. Ang pasalamat Pasensya kay na po sa Congressman Rani signal. Abu dahil inimbitahan kanya sa Batangas. Kung hindi dahil sa kanya, ay wala kang entablado na matatayuan para makausap ang taong bayan. Maraming salamat po, Kong Rani Abu. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin at sa aking mga kasamahan sa aming opisina, ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Nagpapasalamat kami sa patuloy ninyo na suporta, patuloy ninyo na pagtitiwala kahit sobrang dami ng paninira at pagpapahirap sa aming opisina ay nandyan pa rin kayong lahat. Maraming salamat. At ang huling pagpapasalamat po ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang ang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atoang nasod. Daghang salamat. Ako ang mga kaigsuunang Bisaya. Ang susunod po ay yung aking trabaho ngayong eleksyon na ito. Hindi po ako kandidato. Ako ay isang botante tulad ninyo. At naisip ko, marami sa problema natin sa bayan ay pabalik-balik dahil sa maling pagpili natin sa ating mga leader. Una na, kung sino yung nakakatawa. Kung sino yung nakakatuwa. Maganda sa paningin, nagbibigay ng mga jokes, sumasayaw-sayaw sa harap, kumakanta-kanta, sikat, nakikita sa TV, nakikita sa social media, ayun ang naaalala natin. Pagdating natin sa polling precinct, hindi na natin tinatanong ang kandidato, ano ba ang pangako mo na ibinigay mo at tinupad mo para sa bayan? Hindi yung pangako na tinupad para sa iilang kasamahan lamang, kundi yung para sa kapakanan ng buong distrito o probinsya ng Batangas. Tulad na lang na 20 ang bigas. Natuwa tayo, magaling magsalita. Siguro para sa iba, guwapo sa paningin. Nakalimutan tanungin, ilang beses na kaming bumoto sa iyo. Yung sinabi mo ba na gagawin mo ay totoong ginawa mo? Yung pangako mo ba na sinabi mo para sa bayan ay naibigay mo? Nakalimutan natin yon. Ilang eleksyon ang dumaan. Nakakatuwa, iboboto ko. Sunod na pagkakamali natin. Kapag galing sa malaking politika na pamilya, ay automatic ang boto natin. Asawa, anak, kapatid, pamangkin, lolo, lola, pinsan, lahat na. Pangalawang asawa, pangatlong asawa, pang-apat na asawa, tumatakbo lahat. Dahil bakit? Dahil, kilala ko tatay nito, kilala ko kapatid nito, pinsan nito ni ano, oo. Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa akin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo ang nakatayo sa harap. Ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na mamuno sa ating distrito, sa ating
munisipalidad, syudad, probinsya, bayan, huwag nating kalimutang tanungin ang abilidad at kapasidad. Hindi dahil sikat, malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto. Pangatlo, paulit-ulit na pagkakamali natin kapag tayo ay nasa halalan mode ay ibinibenta ang boto. Ilang eleksyon na tayo tumatanggap ng 1,000, 2,000, noon 500, tapos naging 1,000, naging ngayon magkano na? Tayo 4,000, 5,000, 10,000. Nakailang eleksyon na tayo, tumanggap tayo ng 1,000, susunod na eleksyon 2,000, susunod na eleksyon 3,000, susunod na eleksyon 10,000. So ilan na yon? 16,000 na. Ilang taon? 16,000 ang natanggap natin. Pero bakit paulit-ulit pa rin ang problema ng ating bayan? Bakit paulit-ulit pa rin ang kahirapan at kagutuman? Dahil tinatamad tayo na pumili at mag-isip, karapat-dapat ba ito sa boto ko? Kasi napapagod na tayo. Lahat, kahit saan ka pumuntang entablado, doon man, dito, sa Mindanao, sa Visayas, pare-pareho ang sinasabi ng lahat. Pa-share po ng live para madami makapanood. Ibigay ko sa inyo lahat. Lahat ng lupa, ibibigay ko. Dadalhin ko kayo sa langit. Ibababa ko kayo sa lupa. Dadalhin ko, paglalakarin ko kayo sa dagat. Iakyat ko kayo sa langit ulit 3 beses. At ibabalik ko kayo sa lupa. Inyo na ito lahat. Napagod na tayo. Kaya ang ginagawa natin, sige na, nakatanggap ako ng 1,000 boto na to. Doon sa kabila, hindi ako nakatanggap dito, meron. So, na ito. Tanggapin natin ang pera. Bakit hindi? Meron bang politiko na nagbibigay ng sarili niyang pera? Sinasabi ko sa inyo, wala. Wala talaga. Kasi pera yan ng bayan. Buwis natin yan na binabayad sa gobyerno na kinuha nila at nilagay nila sa isang programa para legal nilang kunin ulit at ipamigay para bumili ng boto. Kasi bakit? Para sa kanila, ito ang pinakamadaling paraan. Kasi ilang ulit na, tried and tested sa Pilipino, bilihan ng boto. Kami po sa siyudad ng Davao, hindi kami naglalagay o nagpa-budget ng pambili ng boto. Bakit? At ano ang pruweba ko na hindi kami bumibili ng boto? Alam nyo, marami sa aming mga taga-Davaoenyo at galing sa Western Mindanao, buboto ng maaga sa Davao City. Pagkatapos ay sasakay ng truck lahat at pupunta sa mga kapitbahay namin na munisipalidad. At doon, boboto sila ulit, flying voter. At kukunin na nila ang pera, babalik na naman sila sa Davao. Ang daming pinapadala ng kalaban dito. Ang sakit pa man din, nakating. Natatakot ako kasi baka malunok ko. Dadami. Baka kung kasi barang gani sa Tagalog. Kulang! Baka anong kulam yung dala-dala nun. Masok sa
magpakulam dito sa inyo, sa Batangas? Meron? Kasi sabi nila, mas ano daw, mas effective daw pag ang mangkukulam ay kapitbahay lang nung kinukulam. Kaya nagtatanong ako eh. Sana ako. Bibili ng boto. Oo, yan lagi natin ginagawa. Dahil sa sobrang tamad na natin, at sobrang hindi tamad, pagod na tayo na nakikinig sa mga pangako na napako. Kaya ang ginagawa, sige na, eto na lang. Alam nyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam nyo bakit? Nawawala kasi ang respeto ng tao sa isa't isa. Dahil ang paningin ng leader sa mga tao ay binili ko na yung dignidad mo eh. Binili ko na yung pagkatao mo ng 2,000. So ano pang pangako ko ang hinahanap mo? Tapos na ang transaksyon natin. Binili ko na ang boto mo. Yung tao na naman na nakatingin sa leader, mukhang pera to. May pag-ibig ako dito. Bilhin mo. May pera ka ba dyan? May isang boto ako dito. Bilhin mo. Naging pera-pera na lang ang transaksyon. Nawawala ang respeto. Kaya, yung politiko din, ano pa ang proyekto dyan? Tapos na ang bayaran natin. Sinabi ko nga, magkapi ng pera, bakit hindi? Pera naman ng gobyerno yan. Pero pag-isipan natin, hindi dahil nakakatuwa, hindi dahil sikat ang apelido. At politiko na pamilya yan. At hindi dahil nakatanggap tayo, ay automatic ang boto natin. Pinag-iisipan siya natin kung sino ang karapat-dapat na mamuno. Alam nyo, 3 linggo na ako umiikot. Sabi ko nga, tinawag ako ng tadhana nung kinidap si Pangulong Duterte. Pumunta ako ng Samar, ng Leyte, ng Cebu, tumawid kami ng Negros, umakyat kami ng Manila, umakyat kami ng Quezon City, bumalik kami ng Cebu, bumalik kami ng Leyte, pumunta kami ng Surigao City, Cagayan de Oro City, Zamboanga City, Basilan, Cotabato City, marami dun sa mga lugar na yon. Kasama ko pa si Senator Amy Marcos. Madami nagtatanong, kamusta nga ba si Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte po ay nahihirapan dahil hindi marunong sa gawaing pambahay. Hindi marunong magluto, maglaba, maglinis ng kwarto niya. Dahil lahat yon ay ginagawa ng girlfriend niya para sa kanya. Nasanay. Kaya nung napag-isa na lang siya, ay hindi na niya magagawa. Sabi ko sa kanya, alam mo ang pinakamadali dito, itlog, paminta, asin, mainit, kumukulo, mantika, scrambled egg na yan. Sabi niya, hindi ako marunong magpakulo ng tubig. Pinagluluto mo ako ng itlog. Mas mahirap yun. Yan ang kanyang problema. Yung isang beses tumawag siya sa akin. Tumatawid ako, Cebu hanggang Negros. Sabi niya sa akin, Inday Sara, imuha ni namahan. Kasi nalimtan ako ni mo din, malata, niya ko din nila, ha? Inday Sara, tatay ko ito. Baka nakalimutan mo na ako, mabulok ako dito. Sabi ko sa niya, huwag ka mag-alala. Hindi ka namin nakakalimutan. Ang daming mga Pilipino, araw-araw nagdadasal at nangangamusta. At nagdadasal na bumalik ka na sa bayan natin. Sabi ko sa kanya, kapag may nararamdaman ka, pag kailangan pa kaagad sa doktora, huwag mo
tago yung mga nararamdaman mo dyan, kung anong sakit ng ulo, sakit ng likod. Dahil alam niyo po, 80 years old na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nararamdaman niya, nararamdaman ng lahat ng 80 years old. So sabi niya sa amin, wala akong problema, masakit lang ang dibdib ko. Sabi ko, Udi, masakit ang dibdib mo, ibaba mo na itong telepono, tawagan mo na yung doktor kasi baka heart attack mo yan. Sabi niya, ay hindi, masakit ang dibdib ko. Sakit ako ang bugat, sakit ako kasi, masakit ang dibdib ko, masakit ang puso ko. Dahil nawala ang mga girlfriend ko. Dahil naghiwalay man sila ng nanay ko, hindi siya nag-asawa ulit. Sa akin, diretso nyo na daw kayo na siya ay nakikiusap na idiretso ninyo ang boto ninyo para sa 10 senators ng PDP. Una na, si Bongo, si Bato Generosa, si Jimmy Bondo, si J.D. Hidlong, si Raul Lambino, si Rodante Marcoleta, Philip Salvador, Vic Rodriguez, Apollo Kibuloy, at Doc Marites Mata. Plus 2. Sino yung dalawa? Senator Ivy Marcos at Senator Camille Villas. Bakit kailangan diretso ang boto? Unang-una, kapag hinalungan natin sa kabilang politika, kabilang grupo, magkakagulo lang away politika araw-araw. Nakakalimutan ang taong bayan ang mga proyekto. Bakit? Pangalawang rason, bakit tayo sa politika? Nauna ang politika. Anong pangalan ng buhayan ninyo dito? Wala akong problema sa impeachment. Kung napapansin ninyo, hindi ko siya binabanggit. Dahil, ang dami kong sinasabi nasa mga abogado na yan. Dahil natanggap ko na yan. At bisa ko. Sabi ko nga nung unang-una pa, sabi ko, kaya sira-sira. Whatever will be. Kung ano yung mangyayari, sinulat na yan ng Diyos. Kaya tanggapin na lang ano man yun. Kaya wala akong problema dyan. Nakikin ako sa politika. Ang lolo ko ay dating governor ng Undivided Davao. Ang tatay ko, mayor, president. Mga kapatid ko, nasa politika din. Kaya naiintindihan ko kung ang tao, pumipili siya ng grupo niya. Ito yung politika ko, ito yung grupo ko. Ganitong klaseng tao kami. Papakulong namin mga kalagay namin. Tulad na din yan sa... Ayan. Ang ano lang, mangkukulam nila dito. Maraming salamat. Dahil, pinili na ninyo yan Tulad ng pagkakakulong ng mayor ninyo, ay ganoon din kung nakita ninyo ang ginawa nila sa Chief of Staff namin sa Office of the Vice President. Pinakulong din nila na ang rason ay i-dismiss niya kuno ang Undersecretary ng Department of Education. Na sinabi naman ng inyong buhaya ay karapat-dapat yan siya pakulong. Na sinabi na ako naman, bakit mo papakulong yan? Si President Marcos ang nag-appoint niyan, hindi kami. Kung tinanggap ng Presidente ang pag-alis niyan, ay bakit ipapakulong niyo ang Chief of Staff ng Office of the Vice President? Sabi ko, ang appointing authority
authority ng Office of the ng Undersecretary ay Office of the President. Pero hindi niya alam yan. Sabi niya, ano daw, champion? Pero napakasimpleng appointing authority ay hindi niya alam. Sabi ko nga, wala akong problema sa impeachment, pero may problema ako sa pagkukulong nila ng walang legal at tamang rason sa mga kalaban nila sa politika. Pangalawa, yung tipong ng tao na nagkamali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Lumapit siya sa asawa ko na abogado. Dahil naghahanap buhay, alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dahil naghahanap buhay, sige, magkapin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad ka na ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam nyo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi talaga nakakabayad lahat. Kasi sabihin yan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi ito, hindi talaga eh. Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na Kamukha ni Ursula! Tanggapin mo natin. Nagkamali tayo ng pili ng presidente, kamali din tayo ng pili. Hindi natin natingnan yung karakas eh. Oo. Diba? Diba? Ganyan ang klase ng pagkakamali natin. Kaya, ngayong darating na Lunes, meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Yes! At yun ay ang pagpili kay Congressman Rani Abu na ibalik natin sa Kongreso na 9 years. Napakaganda ng track record naging Deputy Speaker. At sabi ko nga, pwede maging Speaker, di ba? Bakit hindi? Diba? Ihahatid natin lahat doon sa Kongreso, buong Pilipinas. Hatid natin, ito po ang aming piniling speaker. Kami po ang taong bayan. Yan. Dahil, wait, check ko muna. Wala pa namang tinakbuhan na utang. Diba?
labas. Meron tayong pagkakataon na itama ang mali. Kaya gawin natin yun. Hindi lang ipagpili sa representante natin, kaya yung tatlong sinabi ko, una na, napaulit-ulit natin ang pagkakamali bilang mga botante kada eleksyon. Baka pa, sigurado ako, meron tayong nakikitang tunay na pagbabago. At hindi yung pangangakuan tayo, magsisinungaling, bete ang bigas. 3 taon nakalimutan ang pangako. Ngayon may darating na halalan. Anong naalala? Bete ang bigas. Doon sa Cebu. Dessert ko palang palay na. At isang araw lang, dahil hindi kaya, nagkukunwari. At para bang hindi nagugutom ang mga tao sa Luzon at Mindanao. Dahil Visayas lang po ang magbente ang bigas. Alam niyo, masakit sa akin. Sa pagbibili ng boto, sa mga ganyan, yung nangangako, tapos hindi binibigay, tapos bigay, tapos wala na, o binigay ko na ha, o isang araw lang pala, para pakitang tao lang, masakit sa akin. Kasi alam niyo bakit? Narinig niyo ba na pinili ang boto ko ng 2 million? Kahit 20 billion yan, hindi nila kayang bilhin yung boto ko at pagkatao ko. Hindi nila kaya akong takutin. Na mawawalan ako ng ayuda, mawawalan ako ng budget. Dahil alam ko ang kapasidad ko, kaya kong magtrabaho kahit walang budget. Ginawa ko na yan noong ako ay mayor ng Davao City. Nagawa ko yan noong pandemic. Naitawid ko ang syudad ng Davao nang wala kami saktong budget sa panahon ng pandemya. Dahil sobra ang pangangailangan, ang laking pangangailangan para sa ayuda. Sino ang tinatakot? Kaninong boto ang binibili? Sino ang pinaglalaroan ng damdamin? Yung mga naghihirap at walang-wala at nagugutom. Dahil yun din ang pinakamadali na paraan. Takutin lang kita, bilhin lang kita, magagawa ko na kung anong gusto ko. Dahil naghihirap ka wala kang boses. Dahil kailangan mo, napakalaking halaga sa iyo ang 100, ang 200, ang 500. Yun ang masakit sa akin. Dahil hindi ang mga mayayaman, mga may-ari ng Jollibee, yun ba ang binibili ang boto? Hindi. Yung mga tao na araw-araw naghahanap buhay dahil araw-araw din kulang ang kanilang kita para sa pamilya. Yun ang pinaglalaroan at yun ang binubudol. Kaya wag na tayo magpabudol. Dahil ang lahat ng kandidato ng administrasyon, yan din ang nagsasabi. Oo, BBM, okay lang na magbudol ka. Basta bigyan mo lang kami ng ayuda. Dahil kapaliguan lang din namin yan sila ng pera. Tatahimik na yan lahat. Kaya meron tayong pagkakataon. Ngayong darating na Lunes, boto natin, Congressman Ranyabu. Nagkakaintindihan tayo lahat dito. Ang problema natin, yung mga hindi pa kumbinsido. Kaya kailangan, pag-uwi natin, kailangan natin kumbinsihin sila. Bakit? Si Ranyabu. Track record, maayos ang karakter, hindi tumatakbo sa utang,
ibibigay ang pangako. At kung hindi kaya, ay hindi basta-basta na lang nangangako para kayong pasayahin. May prinsipyo ang tao at pwede maging Speaker of the House of Representatives. Hindi ko alam kung makakaabot ako sa pagiging presidente. Ma'am, dahil na-impeachment ako. At sobrang, pag naririnig mo yung usapan nila doon sa loob, sobrang kumbinsido talaga sila na matatanggal nila ako at mailagay nila si Martin Romualdez bilang presidente. At vice presidente. Sipin nyo, hindi naman natin binoto, tapos ilalagay mong vice president. Ang paluslos! Hindi naman siya. Sa susunod na yan, okay, kailangan muna natin umuwi para makampanya sa mga, para kay Rani Apo at sa ating mga senador at sa ating mga kasamahan dito na nanalo na sa raffle. Hindi ko! Mabilis lang! Vice Governor Ryan Dolor, District 2 Representative Rani Abu. Sa Guniang Panlalawigan, Dr. Reyna Abu Reyes, Jerry Rivera, Bawat Mayor Wenda Katrina Dolor, Bawat Vice Mayor Ronald Tuzan, Guniang Bayan Members, Buena Bante, Jerry Adel, Romel Basilan, Hero Dolor, Michael Hidaya, Jan Garcia, Josephine Nimeno, at Neil Valdez. Mga kababayan, ang lahat, opo, Congressman, congratulations. Yes! Ayoko, sorry. Opo. Okay. 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 Sige. Opo. At ang ating mga kandidato, ito po, bunutin ko muna sa raffle. Hawakan mo. At ito po, regalo sa raffle ng Mabini, Batangas, Councilor Jude Veloso, Councilor Jojo Bueno, Councilor Nancy Amoro, Councilor Joe Isla, Councilor Rizaldi Luis. Councilor Rizaldi, Councilor Arnel Matuloy, Councilor Oscar Panopio, Councilor Virgilio Panopio, at Vice Mayor Totoy Bantugon. Congressman, yung kanina sa kabila, hindi ko din nabanggit. O, pakisabi sa kanila patawad. Pero kung may listahan kayo, pwede kong masabi ngayon. Wala kasi ako ng listahan kanina. Ito, nanalo sa raffle! Aha! Wait, check ko muna, baka may L dito. Duterte! 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 Wala. Okay. Ready? Team Magilas na San Pascual.
Rowena Conti. Mayor Rowena Conti. Grabe, ang pagigipit sa inyo dito. It's a tie. Ako din, ma'am. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat.